Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Wednesday morning po dito at ipagpapatuloy po natin ang ating pong na binbin o naputol na pag-aaral noong Monday. At ang atin pong topic ay ang continuation po ng leadership conflict part 2 na po ito. At ito po ay hango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Bilang pagbabalik tanaw sa atin pong pinag-aralan, siguro po maganda basahin din natin muli yung verse. Sabi po dyan, Galatians chapter 2, 11 hanggang 14, When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. So the other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas, in front of them all, You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? Tagalogin po natin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa mga pangkat ng mga Hudyo na nagbibigay diin sa pagtutuli. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo'y namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kami pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na patuloy nating pag-aaralan. Ang insidenteng ito'y in-record at isinulat, layunin po nito ay hindi lamang po ipakita ang katotohanan na even the early church, even the apostles, ay may mga conflict pong nangyari sa kanila. Hindi po yun ang layunin nito. Hindi para ipakita na, itong mga leader pala ng simbahan noon, nag-aaway-aaway din eh. That is not the main intention of why this incident was recorded in the book of Galatians chapter 2. Naniniwala po ako na ipinakita po ang bagay na ito para bigyan tayo ng babala sa mga insidenteng pwedeng maulit sa panahon natin ngayon. Mga insidenteng pwede pala na kahit mga tagapanguna na sa loob ng simbahan ay maaaring magkaroon ng mga pagkakataong makipagkompromiso. Alam niyo po itong pakikipag-compromise is very common nowadays sa mga leader ng simbahan. Very common po ang mga pakikipag-compromise lalo na sa mga politiko, lalo na po doon ngayon kampanyahan, no? Iba't ibang mga simbahan, kanya-kanyang mga manok na binabasbasan, ipinapanalangin, ikiniklaim na magiging presidente at kung ano-ano pa. And those things can create conflict. Nagkakaroon po tuloy ng paghahati-hati ang mga simbahan dahil sa pakikipagkompromiso ng mga leaders ng simbahan. So dito po ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang ginawang aksyon nitong si Peter na hindi po
nagustuhan ni Apostol Pablo, at marahil kung tayo po'y titindig doon sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia, ay makikita natin na talagang hindi katanggap-tanggap ang ginawang aksyon na ito ni Peter. Po ayon po sa talata. Now, the actions of Peter and those who followed him were clearly identified as sin. Ginamit nga po rito ni Paul yung salitang Peter was rebuked because he stood condemned. Ano po? Harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. So, mali ang kanyang ginagawa. He stood condemned sa English ang ginamit na talata. So, Paul's boldness in rebuking Peter and other Jewish brethren or Christians sa Antioch ay ginawa niya because of the seriousness of their sin. Kung hindi po sasawayin itong ganitong mga pakikipagkompromiso na katulad na ginagawa ni Pedro at ng ilang mga Hudyo, ay magiging cancer po ito. At itong cancer na ito, alam nyo naman ang cancer, kapag hindi naagapan, ay magiging cause po ito ng malaking problema ng katawan. Kaya napakahalaga yung turo at aral, huwag hayaang makapasok. Kung ito po ay pahihintulutan like a cancer cell, ang hirap na po nitong tanggalin. Kasi po, ang tawag po roon sa term, sa medical, ay nagmetastasize. Kapag nagmetastasize na po yung cancer, makakapasok na po ito sa iba't ibang parte ng katawan ng tao, lilipat po sa ibang organ to the point na hindi na po kaya ng mga therapy. Kagaya ng chemo, kagaya po ng radiation, yung mga gamot hindi na po kakayanin. At hindi naman uubra na tanggalin mo na yung organ na kung saan infected na po ng cancer. Ganito po nangyayari. Ano po kaya sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, ang isang number 1 cancer ng mga mainline denomination, yan G12. Ano po? Yan po ang G12 ay cancer na kung pahihintulutan nyo makapasok sa inyo pong mga simbahan, unti-unti po mga kapatid, no? Magme-metastasize po yan, kakalat yan, at ang mangyayari po, hahatiin po nito ang simbahan. Kung minsan hindi lang hahatiin, dudurugin po nito ang simbahan. At kalaunan po, ang may kagagawa nito parate ay leaders. Ang nagpapahintulot nito, yung mga tagapanguna. Kaya po dito sa Galatians, ipinakita po natin ang natatanaw ni Apostol Pablo na seriousness nito. Kaya sinaway niya ito agad. Alam niyo po, doctrine ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Ang linaw ng turo ni Apostol Pablo na ang mga tao, kay Hudyo man o Griego, kay Hudyo o mga Hentil, ay pinawalang sala hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang tao po ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. That is the faith that the Apostle Paul believed. And even Peter, ito po ang pinaniniwalaan niya. In fact, nung dumating po siya sa Antioquia, naniniwala siya na ang mga mananampalataya ay napawalang sala dahil sa kanilang pananampalataya. Naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, hindi bunga ng kanilang mga ginawa, hindi bunga ng kanilang pagsunod, hindi bunga ng kanilang mga pagsasakripisyo. Ang problema, mayroon pong grupo ng mga Hudyo na nagtuturo na kahit sila'y Kristiyano na, converted na sila through Christianity, ay kailangan pa rin nilang gawin ang mga nakasanayan nila bilang mga Hudyo sa pagsunod sa Judaism. At ano po yung mga kabilang doon? Yung pong tinatawag na pagtutuli, circumcision. Ito po kung titingnan ninyo sa panahon natin, hindi naman big deal ito eh. Kasi ang pagtutuli sa atin walang kinalaman spiritually. Sa panahon natin ngayon, para sa atin ang pagtutuli, kung meron mang benepisyo sa medical o sa usapin ng health, siguro ang sabi ng mga doktor para malinis. Kasi po yung ari ng lalaki kapag circumcise, magiging malinis, hindi marumi. No? Ewan ko. Mahirap na i-discuss dito yun. Pero alam nyo ng mga lalaki,
Kasi pag hindi nga circumcised, marumi. Ano po, yung bagay na yon. Pero ayon sa mga medisina, wala namang kinalaman kung tuliin o hindi tuliin. In fact, marami naman dito nga sa Canada, marami ho rito, hindi nga circumcised. Kasi nga po, sa mahal ng circumcision. Ang circumcision po rito $700. Imagine niyo para ma-circumcise ang anak mo, $700. Yung bunso ko po dito po na-circumcise. So, ibig sabihin, wala pong spiritual inclination nyo sa atin ngayon. Pero noon, mahalaga ito. Noon po, spiritual ito. Kaya, yung mga dumating na ito sa Antioquia, na sugo ni Santiago, ang malupit na ginawa nila roon, nagtuturo sila na ang mga hentil na na-convert sa Christianity doon sa Antioch, kailangan tuliin. Kailangan tuliin. Ito pong si Pedro, hindi naman po ganun ang kanyang stand before. In fact, sa Acts chapter 10, kung maaalala nyo, si Cornelio, hindi po ba? Balikan lang natin saglit yun. Si Cornelio po isang hentil. Si Cornelio po isang centurion. Na kung saan, di ba sa Acts chapter 10, meron pong pangitain si Pedro na merong kumot, na kung saan nandun yung mga hayop na ipinagbabawal sa lumang tipan. Sa pangitain, sinabi ng Diyos na ikaw ay bumangon at ikaw ay magpatay. Pumatay ka ng hayop na yan. Ang sabi ni Pedro, Lord, sa Old Testament, bilang mga Hudyo, hindi po namin ginagawa yan. Bawal po yan. Ano po yung mga hayop na nandun? Marahil nandun yung mga hayop pa na biyak ang kuko, yung mga bawal na po, yung mga walang kaliskis na isda, at yung mga hindi pinapakain, katulad ng tagak, yan bawal po yan bawal kainin yan. Uwak, yung mga lizard, halimbawa bayawak, lahat yung mga ganong klase ng hayop. At yung po yung nando sa kumot. Kaya sabi ng Diyos magpatay ka. Sabi ni Peter hindi po ako kumakain ng mga bagay na pinagbabawal. Pero ano po ang sabi ng Diyos? Pedro, yung nilinis na ng Diyos ay wag mo nang ituring na marumi. Alam po naman natin, lalo na yung mga nagbabasa ng Biblia at mga Bible scholar, na ang ibig sabihin po naman doon, wala yung reference tungkol sa pagkain. The context of that ay tungkol sa tao. Tinuturuan po doon si Pedro na tanggalin mo na yung pagiging mapaghatol mo sa mga tao. Kabilang ang mga hentil, sa aking pagliligtas, wag mo na silang ituring na marumi. Kaya po, ano po ang sumunod na nangyari doon? Pagkatapos po noon, inutusan ng Diyos si Pedro na pumunta sa centurion, pumunta kay Cornelio. At yun po, ang dahilan kung bakit ipinakita yung vision na yon. Dahil ayaw pong gawin yun ni Pedro, dahil alam niya, ang centurion, ang mga hentil, kalaban po nila yon. Pero naintindihan po niya ito, pumunta siya doon sa bahay ni Cornelio at tinanggap po siya doon at ang mga pamilya ay nakakilala sa Panginoon. Nanampalataya sila sa Panginoon. So basically, alam na niya ang lesson. Kaya nung pumunta po siya sa Antioquia, anong ginawa niya roon? Wala nang hentil-hentil sa kanya. Nakihalubilo na siya sa mga hentil. Sumalo na siya sa pagkain. Bawal yung dati. Yung anino nga ng mga hentil, pag natapat yun sa anino ng mga Hudyo, marumi sila, tuturing silang marumi. Pero para kay Pedro, wala na yon, wala nang boundaries. Pare-pareho na tayong magkakapatid, sapagkat naniniwala siya na napawalang sala ang mga tao, hindi dahil sila hentil, hindi sila dahil Griego, hindi dahil sa lahi, kung hindi dahil saan? Sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At hindi nga dahil sa pagsunod sa kautusan. So, ang ipinagtataka po rito ni Paul, nung dumating ang mga sugo ni Santiago. By the way, natalakay ko na po ito, yung pong Jerusalem, yung po yung seat of power ng mga unang mga lingkod ng Diyos, ng mga leader ng simbahan. Yung po yung Jerusalem Council, nandun po yun sa Jerusalem. At nung nagdatingan po, ang mga sugong ito ni Santiago, nako, si Pedro, biglang bumalingbing.
Hindi na po siya ngayon nakikain sa mga hintil, kumawang siya sa mga hintil, at nakisali na siya doon sa delegasyon na nanggaling ng Jerusalem. At ang iniuutos ngayon, nitong mga taong ito na galing kay Santiago, ay tuliin din ng tuliin ang mga hentil na kanilang dinatnan. Ang nangyari po, nagkaroon ng dalawang faction. Ito po ay unang simbahan, mga kapatid, the first church. This is where the Christians are called Christians, sa Antioch. Nagkaroon ng dalawang grupo, at itong si Pedro ay kumampi doon sa mga Judaizer, sa mga Hudyo na galing ng Jerusalem, at ang matindi nito, naka-impluwensya pa siya. Ang sabi po sa susunod sa verse, gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati nga si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Sino ba si Bernabe? Si Bernabe po ang unang leader ng Antioch Church na nanggaling sa Jerusalem, pumunta po dyan, at sumunod po si Pablo, nagturo sila dyan ng 1 taon, at marahil sa aking analyzation, nangyari po ang bagay na ito sa Galacia nung mga panahon na sila ay nagtuturo ni Bernabe doon. So kung makapapansin ninyo mga kapatid, ang pakikipagkompromisong ito ay mali. Ito po'y hindi tama at sinaway ito ni Apostol Pablo. Bakit? Sabi po, the actions of Peter and the others were wrongly motivated. Mali ang motivasyon nila. We are told Peter acted out of fear for the party of the circumcision. Yung po mabasa natin sa verse 12 Ang bunga po ng aksyon na ito ni Pedro ay dahil saan? Sa takot, sa sasabihin ng mga leader. Alam niyo, minsan kaya hindi makapanindigan ng mga pastor, hindi makapanindigan yung mga lingkod ng Diyos sa takot. Minsan kaya nila sumusunod sa takot. Kaya nalang ginagawa yung mga bagay ay dahil sa takot. Natatakot sa kanilang kalagayan, natatakot sa kanilang pwesto, natatakot na baka ipatapon sa Mindanao o sa bundok ng Tralala. So ganun po yun. Kaya ito si Peter, dahil sa sobrang duwag niyan at iyan po ay, talaga namang compromiser, po, ayun po ang ginawa niya. Sa halip na alam niya ang katotohanan at manindigan sa katotohanan, hindi nakipag-compromise na lang po itong si Peter. Kaya ako po ay hanga, mga kapatid. Hanga ako sa mga pastor, sa mga leader ng simbahan, sa mga tagapanguna na buong tapang na naninindigan sa katotohanan. Wala pong kayang ipagmalaki. Alam niyo po mga kapatid, kung meron po akong isang taong walang karispe-respeto, wala po akong karispe-respeto sa mga taong ubod ng duwag. Hindi po ako kayang pasunurin. Alam niyo po ako, leader din po kasi ako eh. Alam niyo po, ang mga sinusundan kong leader, hindi kailangan matalino ka. Hindi kailangan mahusay kang magsalita. Hindi kailangan charismatic ka para sundan kita. Maging matapang ka lang, susunod ako sa'yo. Maging naninindigan ka lang, meron ka lang integridad, susunod ako sa'yo. Kasi naniniwala po ako, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, leadership is integrity. At kailan po unang nasusukat ang integridad? Kapag ikaw'y marunong manindigan. Yung yes mo ay yes at yung no ay no. Yung sinabi mo ngayon ay paninindigan mo, hindi mo ipagpapabukas at mababago bukas yung sinabi mo ngayon. At mga kapatid, yun po ang mga hinahangaan ko. At kung meron po akong kawalang kakwenta-kwenta para sa akin na tagapanguna, ay yung mahilig makipagkompromiso para isave lang ang kanyang pagmumuka. Ganito po ang nangyari kay Peter. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot kasi yung mga taong duwag, nakakahawa yan. Yung mga taong nakikipag-compromise, nakakahawa yan. Naalala niyo po mga kapatid, minsan yung matapang, kailangan pang may patunayan para sila paniwalaan.
Pero yung mga duwag, hindi kailangang may patunayan. Sigurado po yang susundan. Naalala niyo po ba mga kapatid, yung laban kay Goliath? Naalala niyo yun? Kay Haring Saul at yung kanyang mga sundalo? Hindi kailangan mag-encourage ng karuwagan. Sapagkat built-in na ang mga tao, lalo na kung ang leader nila'y duwag, lahat ng mga tagasunod niyan duwag. Pero yung matapang, hindi agad yan paniniwalaan. Yung matapang, kailangan patunayan niya ang kanyang tapang at magresulta na ang kanyang tapang bago siya sundan. Ganun ang nangyari kay David, hindi po ba? Kailangan munang pugutan ni David ng ulo yung Goliath. Saka lang po naniwala yung mga tao na dapat pala talaga naging matapang. Naalala niyo po ba yung 12 espiyang isinugo sa Kanaan? Yung 2 matapang, pinaniwalaan po ba? Hindi. Ang pinaniwalaan po, yung 10. Mas madaling nakaka-encourage ang karuwagan sa halip na yung katapangan. At yung katapangan, minsan kailangan pang may patunayan para lang po paniwalaan. At itong action na ito ni Peter, mga kapatid, hindi po sila nang encourage. Hindi po sila nagyakag para po sila'y paniwalaan. Namuhay lang po sila ng may karuwagan at may pakikipagkompromiso, sinundan po sila ng mga tao. Pati nga po si Bernabe, na alam natin na man of encouragement, na impluwensyahan po nitong si Pedro. At ito po mga kapatid, sabi nga, it is safe to say that the others were also motivated out of desire not to offend either the Judaizer or Peter. Yung mga tao dahil na natatakot at sinasabi, naku, pamunuan yan, diyan tayo sumunod. Naku, yung pamunuan, igahalang natin. Huwag tayong magre-rebelde sa pamunuan. Kahit na palpak na yung ginagawa ng pamunuan, kahit nakikipagkompromiso yung pamunuan, kahit na ang ginagawa ng pamunuan ay paglapastangan sa maliliit na mga kaanib na mga hintil. Huwag tayong tututol. Huwag tayong lalaban. Dapat tayong sumunod sa pamunuan. Ganyan-ganyan po nangyari dito. Mabuti na lang po mga kapatid, tinuro ito ni Apostol Pablo sa Biblia. Mabuti na lang inilagay ito sa Biblia para ipakita sa mga tao sa panahon ngayon, hindi lahat ng pamunuan matuwid. Hindi lahat ng pamunuan ay tama. At hindi lahat ng sinasabi ng pamunuan, susunod po tayo. The actions of Peter and the others were wrongly motivated. Kaya nga po, ang dali pong makaakay ng kulto eh. Ang pamunuan po kaya ni Kiboloy, lahat ng sinasabi ni Kiboloy sa kanyang mga kaanib, na siya yung Kristo, siya ang may hawak ng susi ng kaligtasan ng tao. Kailangan sa kanya ka magpatala para ka makarating sa langit. At ang mga tao ay sasang-ayon at mananampalataya. Ano po tawag natin sa kanila? Di ba mga hibang? Ang tawag po natin sa kanila mga hangal. Ang tawag po natin sa kanila ay mga bulag. Paanong napapaniwala sila ni Kiboloy? Pero minsan, aminin po natin o hindi, tayo man sumusunod na lang blindly kahit hindi natin nauunawaan, kahit wala tayong informasyon, kahit hindi po natin naiintindihan, basta sinabi sa atin, G12, G12, cutting edge, at kung ano-anong mga seminar na hindi natin naiintindihan kasi hindi naman tayo naturuan kung ito ba'y tama sa doktrina natin o hindi. Pero dahil naturuan tayo, hindi, pamunuan na nagbaba niyan, hindi tayo ipapahamak. Ganyan din po ang nangyari sa Antioquia. Ganyan. Kaya, ano pong dahilan? Ba't ko ito tinatalakay? Kasi po yung mga taga-Berea, the Bereans,
Si Apostol Pablo na po ang nangaral. Si Pablo na ang nagturo sa kanila. Mga apostol na yon. Pero alam po ginawa ng mga taga-Berea? Hinanap pa rin nila sa kasulatan kung ang mga itinuturong ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Importante po ang nagsusuri, mga kapatid. Tingnan po natin kung ang aral ay nasa pananampalataya. So yun po ang problema. The actions of Peter and the others were wrongly motivated. Second, the actions of Peter and the others caused some to stumble. Alam niyo po, yan, sa kasaysayan, lahat ng pakikipagkompromiso ay nagiging cause ng kapahamakan. Sa bansang Israel, dahil nakipag-compromise si Moses sa 10 espiya, ano po nangyari? Lahat ng edad 25 pataas nagkamatay sa ilang. Can you imagine? Walang henerasyon ni Joshua na natira kung hindi si Caleb at si Joshua. All of them died in the wilderness. They all stumbled because of a compromising leader. Ganyan po nangyayari. Kaya 10 taon pa, mga kapatid, kayang-kayang baguhin ang sistema ng simbahan. In 10 years, si Pastor Hilhi po niya, naringgan ko nito eh. Sabi niya, 10 taon, hindi mo na makikilala ang simbahan natin. 10 taon na po ako rito sa Canada. Tama po siya. 10 taon lang kayang burahin ang mga pinananampalatayanan at kalilimutan ito at aakap sa isang bagong pananampalataya na hindi iyon ang simulain. Kayong nakikinig, ang may pakinig ay makinig. The actions of Peter and the others caused some to stumble. Pangatlo, the actions of Peter and the others were hypocritical. Kitang-kita po ang pagiging ipokrito ng mga tao. Yung mga nagkukunwaring mabait, maamo, ay mapanilang lobo. Matitindi ang mga pangil at ang kamandag. Na ang nangyayari pagkaharap ay ang mga Hudyo. Kakampi ng mga Hudyo. Pag ang kaharap ay mga hintil. Kakampi ng mga hintil. Pero pag talikod at ang kaharap na mga Hudyo, winawasak ang mga hintil. Pagkaharap yung mga hintil, wawasakin ang mga Hudyo. Ano po ang tawag doon? Marami na po ako nakausap na ganyan. Pagkaharap ko, ipapangako sa iyo ang langit. Papangako sa iyo ang bituin. Ipapangako gagawin nila ang lahat. Pero wala din. Pag nakaharap na po yung iba, wala na ang pangako, napako na. Hypocritical ang tawag doon eh. Pagka-fellowship mo itong mga to, ang bait-bait mo. Pag umalis ka na, patay ka, sasaksakin ka na sa likod, ipaglalako ka na. Ganyan po ang ginawa ni Peter eh. At alam niyo po, ang dapat ginagawa dyan, mamaya po, makikita po natin kung anong ginawa po dyan ni Paul. Ano po susunod? Pangapat. The actions of Peter and the rest were practical denial of the gospel. Binanggit po ito ni Pablo. Ang kanilang ginagawa, verse 14, mababasa po natin yun eh. Paul acted decisively when it became apparent to him that they were not straightforward about the truth of the gospel. What Peter did compelled the Gentiles to live like Jews. Pinipilit po, napipilitan ito tuloy mga hentil na magpakahudyo. Pinipilit na mag-ugaling Hudyo, mag-asal Hudyo, dahil ito ang ini-implement ni na Peter na mangyari. Ang sabi po ni Paul, itong bagay na ito ay hindi gospel, kung hindi another gospel. Ito po yung mababasa natin sa Galatians chapter 1, 6-7. They are among you that are teaching another gospel. Gospel na hindi namin itinuro sa inyo, pero ito na ang ginagawa nyo ngayon, sabi ni Apostol Pablo.
So the major argument of this section is concerned with this deviation. Ang aksyon po ay bunga ng pagtalikod ng simbahan sa mga turo, kaya ang nangyayari, nag-cause ito ng division. Kaya ito po ang lagi nyong tatandaan mga kapatid, kapag merong nangyayaring mga division, huwag nyong isisisi sa mga umaalis, nagre-resign, at nagpapaalam. Hindi po yan aalis, hindi magpapaalam kung nasa magandang samahan, nasa magandang pag-uugnayan ang mga kapatiran. Nakakalungkot, minsan nga ang ganda-ganda, harmonious ang simbahan. Ayos ang gawain, biglang papasukan ng mga pag-iimbestiga para alamin kung may ginagawa bang pagkakahati-hati doon. Eh di ba sila ang gumagawa ng paghahati-hati? Itong mga ganitong mga leader, no? Na mapagduda sa mga manggagawa. Samantalang yung aksyon nila ay katulad ng aksyon ni Peter na sila ang gumagawa ng pagkakampi-kampi. So, puntahan po natin ngayon ng iba pang lesson. Naniniwala po ako na aside dyan sa 4 na yan, na nabasa po natin, nakita natin sa mga talata, may mga lesson pa po na magandang matutunan. Ito pa ho ang ilan. No po? Join me. No? So sabi nga dyan, nakakatuwa lang po makita, sa kabila ng mga bagay na ito, na maging si Barnabas ay na-impluwensyahan ni Peter, si Apostol Pablo, hindi siya nagpa-impluwensya. Paul was willing to stand absolutely alone for the truth of the gospel without even Barnabas, his partner, at his side. So, lesson that we can learn, additional lesson that we can learn. Number 1, we should learn from this text that much of evangelical error is inferential. Alam niyo po ba itong word na ito, no? Inferential. Ito pong, sa panahon natin daw ngayon, lahat ng mga error of the scripture o error na ginagawa ng evangelical movement, ito po ay ginagawa nila ng walang pag-aaral, walang pag-iimbestiga, walang pagkonsulta sa banal na kasulatan. Alam niyo po, hindi sana magkakaroon, ito tandaan ninyo, hindi magkakaroon ng problema ang simbahan sa paghahati-hati o sa kaguluhan ng mga kaanib kung ang mga leader ay laging nagsusuri ng kanilang mga ibinababang aral. Kung ang simbahan at ang mga kaanib nauunawaan kung ano ang tinitindigang doktrina ng simbahan, hindi po sila maaakay ng mga bago at maling katuruan. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi po mga kapatid, kung ako po'y kumakain ng masustansyang pagkain, alam ko kung ano ang hindi masustansya para sa akin. Kung ako po'y kumakain ng isang pagkain, alam kong walang lason, bakit ko pa susubukang kainin ang alam kong may lason? Ang problema ito, hindi alam ng mga miyembro kung anong pagkain ang walang lason at kung ano ang may lason. Bakit? Kasi po, ang turo ng simbahan ngayon, pare-parehas lang yan. Kaya may lason yan o walang lason yan, okay lang yan, basta may Christian, kapatid natin yan. Ito po ang napakadelikadong doktrina ngayon na nangingibabaw sa loob ng mga ibanghelikong simbahan. Nang wala na pong pagsusuri, wala na pong pagtingin kung ang mga ipinapasok na aral ay tama ba sa banal na kasulatan o ito po'y magpapahamak at nagdudulot ng lason sa mga kapatiran. Meron nga pong nakakalungkot yung pong aral ni Ellen G. White ginagamit para sa sermon ng mga pastor. Ellen G. White, yun po yung founder ng Seventh-day Adventist. Kapatid ba natin yung mga Seventh-day Adventist, mga kapatid? Alam na alam niyo po ang turo ng mga yan. Kinukonsider po yung mga kulto Kulto. Pero ngayon di na.
Kapatid na. Nakakalungkot, most of the error of the evangelical movement, hindi po kasi nag-aral ang mga tagapanguna kung ano ang dapat at kung ano ang hindi. Basta mayroong sinasabing Christian, kapatid yan, tanggap yan. Kaya tanungin mo ang pastor mo, ngayon tanungin mo yung pastor mo, Pastor, yun po bang mga Pentecostal ay kaparehas din natin? Pag sinabi nilang kaparehas lang, takbo kapatid, takbo, lumayas ka dyan sa pastor na yan. Ipapahama ka niyan. Pero pag sinabi ng pastor na yan, hindi natin sila kaparehas eh. Pastor, pwede bang turuan nyo kami kung ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Dapat ganun, hindi po ba? Kasi hindi huubra na pare-parehas. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng iba. Naku, ano yan? Iba-iba lang ikaandaan yan. Pero pagdating sa dulo, magkikita-kita rin tayo. Hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. There's a way that seemeth right unto a man, but that way will lead to death. Peter had no idea that he was denying the gospel. Peter had no idea na ang kanyang sinusundan is another gospel. He did so, not by his affirmation, but by his action. Ito po ang totoo. At alam niyo po, maraming pastor, biktima ng ng kakulangan ng pag-aaral, kaya naaakap ang mga turo at aral na ito na hindi naman atin. Na hindi naman atin. Imagine niyo, mukha tayong katawa-tawa. Dahil ang pinapasok nating mga turo ay turo ng iba. Na tayo po ngayon, meron po isang conference, dinaluhan ng mga miyembro ng UNIDA before. At may mga member ng UNIDA before na pinag-lead ng praise and worship sa isang conference ng mga G12 pastor. Alam niyo po ang comment ng mga G12 pastor, aba, ang gagaling ng mga UNIDA, hindi na kayo mukhang UNIDA ngayon. Naku po mga kapatid, nangingilabot ako. Kung hindi ako Kristiyano, baka sinunto ko yung mukha ng pastor na yun eh. Pero Kristiyano po ako. Pero yung mga declaration nila, hindi na raw po mukhang UNIDA ang UNIDA. Ano ibig sabihin? Dahil ang UNIDA ay hindi naglululundag, hindi nagsasasayaw. At nung ginaya na po ng ilang mga UNIDA itong mga nagsasasayaw at naglululundag na ito, hindi na raw mukhang UNIDA kasi nga ginaya na sila. Nakakalungkot. Ang tawag po doon, pakikipag-compromise. Pakikipag-compromise. And most of the evangelical error is inferential. Hindi inaral, hindi inibisigahan, tinanggap, taon-taon may bagong turo, taon-taon may bagong pinapapasok na sistema na hindi nila nalalaman, taon-taon nakaka-influensya sa doktrina, turo at aral ng simbahan. Second, we should learn that we should expect to be tested on those very points which we believe most emphatically and which may teach dogmatically. Ano po ang ibig sabihin nito? Tandaan po natin, lahat ng itinuturo natin, lahat ng ating pinaniniwalaan will be tested. Lahat po ng ating tinitindigan ay susubukin. Hindi lang ng panahon. Di ba? Sabi nga sa panahon natin, lahat tayo nagtatayo eh. Dalawa lang naman ang pinagtatayuan ng bahay. Isang nagtatayo sa buhangin, isang nagtatayo sa batuhan. Sino po ang mananatili? Yung nakatindig sa bato, yung nakatayo sa buhanginan, pagdaan po ng hangin, sabi po ng Biblia, talsik po yan. Ang mananatili, yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Ano yung batong yon? Ang sabi ng Biblia, ito'y salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, hindi po dapat ikino-compromise. Dahil lang sa growth, dahil lang sa pagdami ng miyembro, dahil lang sa panggagaya sa ibang simbahan, na yung ginagaya mong simbahan, hindi mo nauunawaan na hindi lang system ang ipinapasok sa iyo, kundi teaching.
Kasi kinokopya mo yung sermon nun. Alam niyo po, sabi ni Uriel Balano, hindi ko lang po na-ready yung video. No po, hindi ko lang po na-ready yung video. Sabi po nung isang G12 pastor ni Balano, ni Bishop Balano, ninyo. Ang sabi po, bakit si Paul, sinasabi niya kay Timoteo, gayahin mo ang aking mga aral, gayahin mo ang aking mga turo. At dahil doon, ang interpretasyon ng mga pastor na ito ng G12, dapat pala tayo, kinokopya lang natin ang sermon ni Bishop Balano, copy-paste lang yan. Copy-paste. Kopyahin mo, ituro mo sa simbahan mo. Tanong, hindi ba ganito ginagawa ngayon? Hindi ho ba ganito ang ginagawa ngayon? Binibili yung mga series ng sermon? Bibili ng mga series ng sermon, hindi na ginagawa ng pastor, itinatranslate na lang sa Tagalog yung English. Kaya pag pinakikinggan ko, jologs na jologs eh. Alam mong hindi nila salita yun. Alam mong hindi nila terminology yun. Hindi mo yun naririnig ni minsan sa conversation casual. Maririnig mo lang yun sa pulpito dahil binabasa nila ang isang manuscript na hindi silang gumawa. Ano tawag doon? Kaipokritohan. Tapos sasabihin mo, Pastor, ikaw ang nag-aral, ikaw ang gumawa niyan. Huwag ganon. Huwag ganon. Tandaan po ninyo, our teaching will be tested. Susubukin po yan. Kaya tayo dapat ang unang nakakaalam ng mga doktrinang ating tinitindigan. And I'm telling this to all members of the church. Hindi ho ba kayo na-offend? Alam niyo po, nung ako'y bata pa, offended ako sa mga Baptist. Kasi po yung mga Baptist, ang atake po niyan, para kayo i-evangelize niyan. Ang unang approach niyan ligtas ka na ba? Alala niyo po yan? Ganyan ang mga approach niyan ligtas ka na? Ikaw, dito na ako lumaki sa simbahang ito Dito na ako na nabuhay simula pagkabata, ganito. Isipin ko, siyempre, ligtas na ako. Ang tanong, kailan mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Wala ka maibigay na petsa. Para sa kanila, napaka-importante nun. Para sa iyo, na wala ka maibigay na petsa, magdududa ka ngayon. Lalabas na ikaw ang mali, sila tama. Ang tanong, sino tama sa inyong dalawa? Yung bang pagiging born again mo, yung kung kailan ka na born again, importante bang alam mo yon? Ito po'y turo ng Baptist, pero pinaniwalaan po natin. Dahil walang nakapagturo sa atin, hindi importante ang petsa na yan. Bakit po kamo? Ang sabi po sa John chapter 3 verse 8, hindi naman natin alam kung kailan yun Sabi po doon, umiihip ang hangin. Alam mo may hangin, alam mo kung saan patungo, pero hindi mo alam, hindi mo to nakikita. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. Pambihirang yan, talaga naman. Tapos kung kailang matanda na, sasabihin, ngayon ka po, kailangan tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Tandaan mo tong petsa to, ngayon ka na born again. Di ho ba panloloko yun ng mga relihiyon? Samantalang hindi naman ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Not even your confession. Anong nagligtas? Yung God's regenerating power at yung kanyang pananampalatayang inilagay sa puso mo. Ako nga, hindi ko alam kung kailan ako nanampalataya Hindi ko po yun alam. Magsisinungaling po ako, may sasabihin akong petsa sa inyo, hindi ko po alam. Pero simula pagkabata, tinuruan ako na mayroong Diyos at yung pananampalatayang mayroong Diyos, pananampalatayang ang Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa akin sa habang panahon ng aking pagdalo, pag-attend, ay lumalim. Pero ang aking pananampalataya ngayon, ako po'y pinili ng Diyos since before the beginning of time. That's it. Ewan ko kung anong pinaniniwalaan nyo. Pero dahil sa napakaraming mananampalataya, hindi naman nauunawaan ito, ano po ang nangyayari? Walang matindigan. Kaya pag merong bagong turong dumating, nako po, parang dahon saging, hapay po lahat doon. Dala. At ang nakakalungkot, ang nagdadala ng mga katuruang ito,
yung mga pastor na kung saan-saan din ang galing, may bit-bit na mga doktrina na ipinapasok sa loob ng iglesia. Sabihin niyo po kung hindi totoo. Pangatlo, this passage provides us with footnote for the matter of private rebuke. Mga kapatid, sa Galatians chapter 2, ipinakita rito na ang ginawa ni Pablo kay Pedro ay isang panuntunan kung paano tayo magtatama. Paano tayo magtutuwid. Makikita po natin sa verse, ang ginawa po ni Paul kay Peter, in his face, harapan. Nirebuke niya si Peter ng harapan. Sinabi niya kay Pedro, harap-harapan yung iyong pagiging ipokrito, yung iyong pagkukunwari. Nung hindi nakinig si Peter ng harapan, ano pong ginawa ni Paul? Ang ginawa ni Paul, hayagan na, publicly ginawa na ito ni Paul. Kaya naniniwala po ako ang pagsaway, hindi po laging private lang. Ang pagsaway, pag ayaw makinig privately, ang susunod po itong gagawin, do it publicly para ma-expose ang kapalpakan, ma-expose ang kamalian para mailigtas ang iba. Yun po ang totoo. Kaya babasahin nyo Galatians chapter 2. Ang linaw-linaw naman po eh. Hindi po ba? Ano po ang sabi po dyan? No? Sabi sa verse, but when Cephas came to Antioch, I oppose him to his face. Verse 11. Chapter 2, verse 11. I oppose him to his face. Privately. Privately. Tapos ano pong sumunod? Prior to the coming of men from James, he used to eat with the Gentiles. But when they came, he began to withdraw and hold himself aloof, fearing the party of the circumcision. And the rest of the Jews joined him, with the result that even Barnabas was carried away by his hypocrisy. But when I saw, verse 14, but when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas, where? Ano pong sabi? I said to Cephas in the presence of all, publicly. Kung may Facebook yan si Paul, baka naka-Facebook yan. Kung may social media si Pablo, naka-post sa social media yan. Yang ginagawang yan ni Pedro. Yang kaipokritohang yan ni Pedro. Nakuha niyo po? Sawayin privately. Pag hindi umubra, sawayin publicly. Para ano? Para mapaalalahanan ang ibang mga kapatid. Amen? Kaya ito po nagtuturo paano sumaway. Ang mga talata nagtuturo paano mag-correct. Hindi po yung mga kapatid, alam ko maraming lihim na ang mga kapatiran hindi nalalaman. Mga pastor na nagpapasok ng mga kabataan sa motel, nakabalik na sa ministeryo. Mga pastor na namboboso sa mga paliguan ng mga estudyante, nakabalik na sa ministeryo. Kala nyo hindi alam? Inililihim ninyo kahit na mga predator. Dito po sa Canada, kapag predator at napatunayan, pag nakalaya sa bilangguan, ito po ay ipopost ng mga public. Ipapaalam na mag-ingat kayo sa mga taong ito. Ito ay child molester. Ito ay may ganitong kaso. Sa Pilipinas, nakapagpapastor pa ho uli. Nakakalungkot. Kasi hindi marunong sumaway, hindi marunong mag-correct publicly. Inililihim. At kalaunan, kapag nakaupo na yung mga kakampi, ito na po ang magpupwesto uli sa pagiging mga pastor. Kapag ganito, iingatan ko ang anak ko, hindi ko na pasisimbahin. Baka isang araw ang anak ko naman ang biktima ng mga pastor na ito. Bato-bato sa langit.
tamaan, ay huwag magagalit. Susunod. Pangapat. We are reminded of the fallibility of the giants of faith. Isa ko sa pinakikita pa ho rito ang katotohanan na yung mga higanti ng pananampalataya, Peter, Barnabas, James, yun po yung mga binanggit dito eh. Sila yung mga early leaders of the church na sa kabila ng kanilang pagiging tinawag leader ng Diyos, subject pa rin sila sa kamalian. Subject pa rin sila sa kasalanan. Sabi nga po, itong pangyayaring ito in the book of Galatians ay reminder na even those who are holding positions, even those who are in the place of leadership, pwede po silang magkamali. Palatandaan lang po ito na walang infallible kung hindi ang Diyos. Po, wala pong iba na perpekto at hindi nagkakamali kundi ang Panginoon. Kaya itong yung mga santo hindi sinasambayan. San Pedro, San Juan, San Pablo, hindi po yan dapat dinadambana. Bakit po? Yeah, they can serve as an example. Dito nga po pinakita sa atin example sila ng kabutihan at dito po example din sila ng kanilang pagiging mahina. Na sila po ay nagkakamali din. No? They were great men of God. Pero dumating po sa pagkakataon, sa course ng kanilang buhay, na sila ay nasumpungang mga mali sa kanilang paninindigan. Na kailangan itama at i-correct. Ano po? So, panlima po. We should learn that serious problems can have very beneficial ends. So dito po makikita natin na ang malaking problemang ito ay nagdulot din naman ng kabutihan. Ano na idulot na kabutihan? I believe that this incident served to shape the decision of the Jerusalem Council. No? It did not serve as, kumbaga, means to destroy the church. Bagkus naging daan ito para lalong tumibay ang Jerusalem Council. Yun pong akusasyon nila kay Pablo ng Jerusalem Council na si Pablo ay self-acclaimed apostle sapagkat hindi siya kabilang doon sa original 12. Inaakusahan po siya ng Jerusalem Council na nagtuturo ng ibang gospel. Sino po ang nagtanggol sa kanya? Ayon po sa kasaysayan, ayon sa mga sumusunod na talata, ang nagtanggol sa kanya walang iba kundi si Peter. Walang iba kundi si Peter. At mababasa po natin yan in the book of Acts. Ibig sabihin po, itong rebuke na ginawa na ito ni Pablo kay Peter, no, at sa mga kapatiran, gaya ni Bernabe, tinanggap po nila at natutunan po nila ito. Nag-cause po ito ng mas malalim nilang ugnayan at respeto sa isa't isa. So naniniwala po ako, God is always able to take an unpleasant incident and turn them into life-changing lessons. Amen? Natutunan po yan. Yun po ang nagresulta. At finally, ito na pa panghuli, we should learn from this passage that our authority comes from biblical principles more than it does from our position. Iginagalang po namin ang inyong posisyon. Iginagalang po namin ang inyong pagiging tagapanguna as long, ito po ang pasubali, at ito rin po ang turo namin dito sa mga kapatiran dito, as long as ginagawa ng leadership ang kanilang biblical mandate, we will obey. Pero pag ang ginagawa na po ng leadership ay hindi na ayon sa sinasabi ng Biblia at ng Diyos, we would rather obey God than men. That is my biblical position. No?
Stop and think about Paul's confrontation of Peter. Why do you think Paul was able to stand toe-to-toe, eyeball to eyeball with Peter? Was it because Paul was an apostle? I think not. This incident certainly established Paul's independence as an apostle, but it was not the basis for his apostleship, nor was his apostleship the basis for Paul's confrontation of Peter. The authority for what Paul did was the gospel. Ito po ang binigyan niya ng diin. And because Peter was preaching another gospel, ito po ang tinindigan ni Pablo. Kaya ako po, kakampi ako ng leadership kapag ito'y naninindigan sa katotohanan. Pinalampas nga po namin ang issue ng leadership. Ang pagbawalang bahala sa amin ng 10 taon, pinalampas namin. Nagtiis kami. Hindi na po kami kumibo. Tinanggalan ako ng sweldo. Hindi na po ako kumibo. Kaya lang po ito naglabasan after 10 years. Pero yun po, kaya kong patawarin yun eh. Wala pong problema doon. Leadership lang yun. But now the issues are no longer leadership. It is an issue of the doctrine, an issue of the gospel na hindi ko pwedeng i-compromise. Hindi ko pwedeng ipagwalang bahala. Mga minamahal na mga kapatid, dalangin ng aking puso, naintindihan ninyo, ating pong pinag-aralan, at itula kayo nito sa mas malalim na pagsasaliksik pa ng aklat po ng Galacia na isinulat ni Apostol Pablo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Saglit po tayong tumungo, tayo po yung manalangin. Maraming salamat, aming Diyos. Gawin mo pong kalugod-lugod ang salita na lumabas sa bibig ng inyong lingkod. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na patuloy pong sumubaybay. Mga kapatirang naniniwala sa pananampalataya na naging dahilan ng aming pong kaligtasan. Hindi po bunga ng anumang ginawa namin upang kami ay huwag makapagmalaki. Ang kaligtasan po namin bunga ng iyong pag-ibig, kahabagan. Hindi po dahil sa kung ano paman na nagmulang merito sa amin pong mga ginagawa. Itinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, kalagayan sa buhay, mga suliranin, mga kabigatan. Gawaran mo po sila, Panginoon, ng iyong awa, pag-ibig at pagkalinga. Banalin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Patuloy mo po kaming patibayin, palakasin, at patuloy pong mag-mature ang bawat isa sa mga pananampalatayang inilagay mo sa aming mga puso. Sawayin mo po ang mga mapagmalabis na mga pastor. Sawayin mo po ang mga gumagawa ng katampalasanan. At ang maluwalhati parati sa iyong iglesia ay ang iyong kabanalan. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning, kapatid na Pastor RJ Suanyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Kuya Reynaldo Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kuya Noel Andamo, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Hil Hiponya, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Julio Toledo, magandang araw po. Kuya Andy Sarinas, magandang araw po. Kapatid na Josephine Reyes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kumaring Ami Santos, magandang araw sa iyo. Nani Belen Olaes, kapatid na Joms Labongray, magandang araw kapatid. Ate Elvie at Kuya Dol Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Dol, belated happy birthday uli. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Elizabeth Ernie, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Yoli Dipol, Ate Paz de la Cruz, Kuya Larry Kamunggol, magandang araw po. Ganon din po kay Ate Beads Tabing, magandang araw Ate Beads. Kapatid na Bernadette Del Rosario, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, Pastor Pete Paloma, magandang araw. Ate Vanji Magnaye,
Ate Cora Dolor, Kuya Eric Maynes, Pastor ba si Pit Paloma? Hindi ko to. Sino kaya tong Pit Paloma na to? Ako po'y naiintriga na rito. Hinahunting na to ngayon eh. Ganun din po kay kapatid na Froilan Bautista, magandang araw po. Ai Advincula, Ai and Eric, namiss namin kayo kagabi sa ating pag-aaral. Ganun din po kay Predicador yata ito, Predicador Reginald Vito, magandang araw sa iyo kapatid. Amen. Dapat yan talagang ituturo ngayon. Ituro ang pagkakaiba ng biblical na aral o sound doctrine dahil marami ang mga katuruan at mga taong nagtuturo ngayon. Dapat ang mga Christian ngayon kaya i-defend ang faith. Hindi yun aayon na lang na okay lang na ang lahat ng aral. Amen po kapatid. Magandang araw po Ate Yoli Kerubin, Nanay Carolina Bukiran, Marjorie and kapatid na Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Ray Alcantara, magandang araw po. Kapatid na Philip Punsalan, magandang araw sa iyo. Ate Paz Mendoza, Ate LV Pasquel, Pastor Paulo Vasquez, magandang araw. Sabi ni Philip Punsalan, amen po Bishop, karamihan po talaga sa ating unida mula pagkabata, hindi natin alam pero bakit nire-require lagi ang date at born again. Ayun nga naman, na po. Kuya Henry de la Cruz, magandang araw po. Ate Marie Cruz, Kuya Manix, magandang araw po. Kapatid na Chi Caldejon, magandang araw po sa inyo. Nani Belen Ulaes, Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Ate Merly Toledo, naalala ko po yung pangyayari sa UNIDA nung araw. Alam na matatanda ng UNIDA na di ito doktrina ng UNIDA, kaya sinasaway nila ito. Ngayon po, wala nang manaway. Iilan na lang ho kasi ang natitirang matanda ng UNIDA. Kapatid, bata pa naman ako. Ate Merly, mga bata, 54 pa lang ako eh, no? Pero, alam niyo po, yung mga kaidarin ko na lumaking ganitong edad ngayon, sila po yung dapat tumindig. Kasi po, kami yung panahon na namin, yung mga naturuan. Opo, tanggapin na natin yung katotohanan. Marahil yung mga nauna sa amin, medyo hindi po ganun naturuan. Pero yung panahon namin po, ito na po yung mga naturuan, yung mga kabataan namin nung araw. Kaya yung mga kaedari namin, mas maraming nagpastor na kaedad namin. May batch nga ho kami sa youth camp nun, majority nagpastor eh. No? Ayoko nang bumanggit ng mga pangalan, alam naman nila yun eh. Po. So, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin, magandang umaga po sa inyo. Kuya Eric Maynes, Ate Telly Hernandez, Ate Telly, maaga pa. No po, napuyat po yung mga kapatid sa aming pag-aaral kagabi. Ganon din po, Tita May Libertino, magandang araw po. Brother Dong Calunya, magandang araw. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Kuya Roberto Vasquez, magandang araw po sa inyo. Ate Elsa de la Marter. Ayan. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Kapatid na Alvin at Ate Virgie Darapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Eddie Boy Sauler at Ate Del Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Conrad Malabag, dahil dito Pastor RJ tanggal na tayo. Ano ba nangyari Pastor Conrad? Ayan, so kapatid na Ray Saklolo, magandang umaga sa inyo. At kapatid na El Pungasi. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magkita po muli tayo bukas. God bless everyone.